Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Nang ikatlong taon ng paghahari ni Haring Jehoiakim sa Huda, ang Jerusalem ay kinubkob ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia. Pinahintulutan ng Panginoon na bihagi niya si Haring Jehoiakim at samsamin ang ilang kasangkapan sa templo. Lahat ng ito ay dinala ni Nebuchadnezzar sa lupain ng Babylonia at inilagay sa kabangyaman ng templo ng kanyang mga Diyos. Iniutos ng hari kay Aspenas, ang pinakamataas na opisyal ng palasyo, na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angkan ng mga hari at ilan sa angkan ng mga maharlika. Ang pipiliin nila ay mga kabataan na walang kapansanan, makikisig, matatalino, madaling turuan, may malawak na pangunawa at karapat-dapat maglingkod sa palasyo. Tuturuan din sila ng wika at panitikan ng mga taga-Babylonia. Iniutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. 3 taon silang sasanayin bago maglingkod sa hari. Kabilang sa mga napili ay sina Daniel, Hananias, Misael at Azarias na pawang nagmula sa lipi ni Huda. Ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga pagkain at alak na galing sa hari. Kaya ipinakiusap niya kay Aspenas na huwag silang pakainin at painumin ng mga iyon. Niloob naman ng Diyos na siya'y kalugdan at pagbigyan ni Aspenas. Ngunit sinabi niya kay Daniel, "Natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari na naglalaan ng pagkain at inumin ninyo. Kapag nakita niyang mas mahina kayo kaysa sa ibang mga kabataan na kasing edad ninyo, tiyak na papupugutan niya ako ng ulo." Dahil dito, lumapit si Daniel sa bantay na pinagkatiwalaan ni Aspenas na mga laga sa kanya at sa 3 niyang kaibigan. Pakiusap niya, "Subukin ninyo kami sa loob ng 10 araw. Gulay lang at tubig ang ibigay ninyo sa amin. Pagkatapos, ihambing ninyo kami sa mga kasing edad namin na pinapakain ninyo ng pagkaing bigay ng hari at gawin ninyo sa amin ang nararapat." Sinubok nga sila sa loob ng 10 araw. At pagkalipas ng 10 araw, nakitang mas malulusog at malalakas sila kesa mga kasing edad nilang pinakain ng pagkain galing sa hari. Kaya gulay at tubig na lang ang ibinigay sa kanila sa halip na pagkain at inuming galing sa hari. Binigyan ng Diyos ang 4 na kabataan ng kaalaman at kakayahan sa panitikan at agham. Bukod dito, binigyan pa si Daniel ng kakayahang umunawa at magpaliwanag ng lahat ng uri ng pangitain at panaginip. Pagkaraan ng 3 taon na itinakda ng hari sa pagsasanay sa kanila, ang lahat ng kabataang pinili ni Aspenas ay iniharap niya kay Hari Nebuchadnezzar. Kinausap sila ng hari at nakita niyang walang kapantay sina Daniel, Hananias,
Misael at Azarias. Kaya naging lingkod sila ng hari. Nakita ng hari na sa lahat ng bagay na itanong sa kanila, 10 ulit na mas mahusay at magaling sila kaysa mga salamangkero at mga enkantador ng kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Pinagmamasdan ni Jesus ang mayayamang may dalang mga handog sa templo. Nakita rin niya ang isang mahirap na biyudang naghulog ng 2 tig-50 sentimo. Sinabi niya sa mga alagad, ang inihandog ng mahirap na biyudang yon ay higit pa sa inihandog nilang lahat. Ang inilagay nila ay bahagi lamang ng labis na sa kanila, ngunit ang kanyang ibinigay ay ang buo niyang ikabubuhay. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. As Jesus looked up, he saw the rich putting their gifts into the temple treasury. He also saw a poor widow put in 2 very small copper coins. Truly, I tell you, he said, this poor widow has put in more than all the others. All these people gave their gifts out of their wealth, but she, out of her poverty, put in all she had to live on.